A blessed Sabbath day, everyone. Welcome to Revival Faith Ministries. This is Pastor Rex Frank, and I hope and pray that all of you guys are doing excellent with the help and with the guidance of Almighty Father Yahweh. Friends, let me take this opportunity to thank all our brethren who are here today, yung mga kapatiran natin na nandito ngayon, spending your time with us, and also sa lahat po ng ating mga nanunood through our online broadcast. Marami pong salamat po sa inyo. And we are all excited sa araw pong ito dahil muli po ay pinagkaluban tayo ng ating Amang Yahweh ng panibagong buhay at kalakasan upang tayo pong lahat ay makapagbigay ng kapurihan at karangalan sa Kanya sa araw na ito. Hallelujah! Can everyone say hallelujah? Hallelujah! Nawa po mga kapatid, mga kaibigan, ang gagawin nating pag-aaral ng Kanya pong mga salita ay magbigay ng inspirasyon at maging daan po ito upang mapabuti ang ating buhay and most especially mapabuti po ang ating buhay spiritual. So, kung nasa man po kayo ngayon, nanunood ng ating pong Sabbath service, we hope and pray that this message will be an instrument of blessings sa ating pong lahat. I would like to encourage everyone to share this message sa inyo pong mga mahal sa buhay at sa inyo pong mga kakilala, and together, let us be an instrument of blessings sa iba pong mga tao. Hallelujah! So today mga kapatid, ang ating pong opening Bible passage will be coming from Mark chapter 15, verse 16 to 21. And before we read our opening Bible passage dito po sa Mark 15, ay bibigyan po natin ito ng background story ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito, okay? In Mark chapter 15, mababasa po natin yung pangyayari after po, mga kapatid, na hatulan si Yeshua Messiah ng mga tao ng kamatayan. This was during the Passover, and the people took him to Pontius Pilate. Pontius Pilate knew na walang kasalanan po itong si Yeshua Messiah, at nalalaman niyang naiinggit lamang ang mga namamahalang pari kay Yeshua, kaya nais nila ito pong ipapatay. So, Pontius Pilate asked the people kung ano po ang gagawin kay Yeshua, and ang sagot po ng mga tao, people told him to free Barabbas, at si Yeshua naman po ay ipako sa tuwid na tulos. At dahil dito, ang kasagutan po o ang kagustuhan po ng karamihan, at ito ang kagustuhan ng mga tao, kaya ang ginawa po ni Pontius Pilate ay pinalaya niya itong si Barabbas, at ipinahagupit naman niya si Yeshua at ibinigay sa mga sundalo upang ipako po doon sa tulos. At dito po natin uumpisahan ang ating opening Bible passage sa araw na ito. After Yeshua was turned over to the soldiers, and let's read. Basahin po natin. Mark 15, verse 16 to 21, at babasahin po natin ito sa Tagalog. Dinala ng mga kawal si Yeshua sa bakuran ng palasyo ng gobernador, at kanilang tinipon doon ng buong batalyon. Sinuotan nila si Yeshua ng balabal na kulay ube. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos sila'y pakutyang nagpugay at bumati sa kanya, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Siya'y pinaghahampas sa ulo, pinagduduraan at pakutyang niluhod-luhuran. Verse 20. Matapos kutyain, hinubad nila sa kanya ang balabal na kulay ube. Sinuotan ng sarili niyang damit at inilabas upang ipako sa tuwid na tulos. Nasalubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cyrene, na ama ni na Alejandro at Rufus. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang tuwid na tulos na gagamitin para kay Yeshua. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, join me as we humble ourselves and pray to Almighty Father Yahweh as we receive His word today. Manalangin po tayo.
Amang Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ama, marami pong salamat sa inyong kabutihan. Marami pong salamat, Amang Yahweh, sa inyong pagmamahal sa inyong mga anak. Ama, salamat sa pagkakataong magkatipon-tipon kami upang makapagbigay ng kapurihan, ng karangalan at pasasalamat sa inyong banal at makapangyarihang pangalan sa araw po ng Sabat na ito. Ama, dumudulog kami sa inyong banal na harapan at kami po, Ama, ay humihingi ng gabay sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. Tumanim nawa, Amang Yahweh, ang mga salitang ito sa aming mga puso't isipan, magamit namin, Ama, sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Amang Yahweh, punuin niyo kami ng inyong presensya. Punuin niyo po kami, Amang Yahweh, ng inyong banal na espiritu upang ang lahat ng aming pong gagawin, iisipin at sasalitain, Amang Yahweh, ay manggagaling lamang sa inyo at hindi po sa amin. Ama, tulungan po ninyo ang inyong lingkod na mayayag ko ng tama at maayos ang inyong mga salita na wala pong pagkakamali. Amang Yahweh, muli po kami nagpapasalamat sa lahat ng inyong pagpapala at muli naming ibinabalik ang kapurihan at karangalan sa inyong banal at makapangyarihang pangalan. Ama, ang lahat ng ito ay aming pong hinihiling sa walang ibang pangalan ng inyong anak at aming tagapagligtas, Yahshua Messiah. Hallelujah! Everyone say hallelujah! Hallelujah! Friends, our message today is entitled, Are You Ready to Answer the Call? Are you ready to answer the call? Mga kapatid, mga kaibigan, sa araw na ito, ang ating pong pag-uusapan ay isang mahalagang topic para po sa ating lahat. And we all know na may mga pagkakataon sa ating pong buhay na nararamdaman natin or we sense that there is something more to our existence. We all know that we have a bigger purpose na dapat po nating ginagawa o dapat nating gawin. Tama po ba? Sino-sino dito, mga kapatid, mga kaibigan, ang nakaramdam na ng ganitong feeling? Yung tinatanong natin sa ating sarili na, ito na lang ba ang gagawin ko sa buhay ko? Meron ba akong bigger purpose sa buhay na ito na dapat kong ginagawa? Well, that's the call we're going to talk about sa araw po ng Sabat na ito. So the big question from us today, my friends, are we ready to step up? Are we ready to answer that call kapag tayo po ay tinawag ng ating Amang Yahweh to do the purpose that He planned for us? Ready po ba tayo? Let us always remember, my friends, na hindi po coincidence na tayo pong lahat ay nandito ngayon. It is not an accident. It is not just a chance na tayo'y naging mananampalataya at nagsiserve sa ating Amang Yahweh. Let us remember, my friends, that we are all here today because we've been called. Sa mga nanonood po ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating pong online platforms, hindi po coincidence na kayo po ay nanonood ngayon and spending your Sabbath day na kasama po namin dito po sa Revival of Faith Ministries. Because I know that our Almighty Father Yahweh brought you here to hear Yahweh's word, His words. However, mga kapatid, maraming mga tao ang nakakarinig ng mga salita ng ating Amang Yahweh. Marami po mga tao ang nakakaalam ng mga katuruan ng ating Amang Yahweh at ng ating Messiah Yeshua, subalit hindi po nagre-respond sa kanyang tawag. Tama po ba? Friends, the Bible tells us that every one of us are invited na maging mananampalataya. We are invited na maging believers at makasama sa pamilya ng ating Amang Yahweh. Subalit, hindi lahat po ng inaanyayahan ay nais mag-respond sa pagtawag sa kanila. Ganito po ang nakasulat, mga kapatid, sa Matthew chapter 22, verse 14. Basahin po natin. Matthew 22, verse 14. For many are invited. For many are invited, but few are chosen. Basahin po natin yan sa Tagalog. Ang sabi, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. See, the Bible passage represents Yahweh's call to salvation. It's saying that Almighty Father Yahweh is reaching out.
He is reaching out to all of us, inviting us to be part of something special and joyful. Ano yon? Yung invitation to receive the eternal life. However, mga kapatid, kahit na naimbitahan ng lahat, kakaunti lamang. Kakaunti lamang yung tumatalima sa imbitasyong ito. Kaya nga, kakaunti lamang yung namapipili para makatanggap po ng buhay na walang hanggan. Kaya, isa sa mahalagang katanungan sa ating lahat sa araw na ito, mga kapatid at mga kaibigan, ay paano po ba tayo? Paano po ba tayo mapipili upang makasama sa kaharian ng ating Amang Yahweh? Nais po ba ninyong malaman, mga kapatid, kung paano tayo mapipili at paano tayo makakasama? Hayaan po natin ang Biblia, mga kapatid, at sumagot nito. At ganito po ang nakasulat sa John chapter 15, verse 16. Basahin po natin. John chapter 15, verse 16. You did not choose me. Ang sabing ganyan, you did not choose me. I chose you and sent you out to produce fruit, the kind of fruit that will last. Then my Father will give you whatever you ask for in my name. Can everyone say hallelujah? Ano po ang sabi, mga kapatid? I chose you and sent you out to produce fruit. The kind of fruit that will last. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, ng to produce fruit is the evidence or the tangible result of our good works. Dahil po sa ating pagsunod sa mga salita at mga kautusan ng ating Amang Yahweh. The fruit that Almighty Father Yahweh and our Messiah Yeshua want us to produce is our obedience. Ito yung bunga. Ito po yung bunga na dapat makita sa ating pong buhay. Yung ating pagsunod, yung ating pagtalima sa mga salita at mga kautusan ng ating Amang Yahweh. Just look at this, my friends. It is a blessing. Pagpapala po, mga kapatid. Isang pagpapala na tayo po ay iniimbitahan ng ating Amang Yahweh. Tandaan po natin yan. Pagpapala po, mga kapatid, pag tayo po ay iniimbitahan ng ating Amang Yahweh. At tandaan po natin, mga kapatid, na mas higit pang pagpapala ang mapili. Yung mapili niyang makasama sa mga taong maliligtas. Tandaan po natin yan. And that's why it's very important na kapag tayo po ay tinawag ng ating Amang Yahweh upang maglingkod sa Kanya, kailangan tumupad tayo. Kailangan, mga kapatid, sumunod tayo sa Kanya. Wag po nating itong ipawalang bahala sa ating pong buhay. Yung makapaglingkod sa ating Amang Yahweh, yung maging instrumento tayo, mga kapatid, na maihayag sa ibang tao ang katotohanan, ay isa pong malaking pagpapala. Isa po tong blessing. It is a great privilege, my friends, for us to be part of Yahweh's work. To be able to share the good news. Isang pagpapala po yan. Alam niyo kung bakit, mga kapatid, na ito'y pagpapala? Yung tayo po'y makasama sa mga naghahayag ng mga salita ng ating Amang Yahweh, na makasama tayo sa nag-share ng Kanya pong mga kautusan sa ibang mga tao. Dahil kahit na ang mga anghel, mga kapatid, kahit na may mga angels, hindi po binigyan ng ganitong privilege na mangaral ng salita ng ating Amang Yahweh. Just look at Cornelius, mga kapatid, mga kaibigan, na isang sundalo Romano na naging mananampalataya na kasama po ng kanyang mga kaanak o kanyang pamilya. Mababasa po natin sa Acts chapter 10 kung paano po nagpakita sa kanya ang isang anghel para ipatawag po si Apostol Pedro upang ipahayag ang mabubuting balita. Ano ang sabi ni Cornelius kay Apostol Pedro sa Acts chapter 10, verse 33? Basahin po natin. Ang sabi, kaya ipinatawag kita agad. Salamat naman at dumating ka. At ngayon, narito kami sa presensya ni Yahweh para pakinggan ang ipinapasabi sa inyo ng Elohim. So ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay hindi po ipinagagawa o hindi po ipinagawa sa mga anghel yung pagpapahayag ng mabuting salita sa ibang tao. Kasi tinawag pa
si Apostol Pedro para ipahayag yung mga salita ng ating Amang Yahweh. Sa atin po, mga kapatid, ibinigay sa mga tao ang tungkulin sa mga mananampalataya ang maghayag ng mga mabuting salita. Yung mag-share ng good news sa ibang mga tao. Responsibilities po natin yun, mga kapatid. Isa sa mga responsibilities natin. Tama po ba? Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, ganito na lang kahalaga na tayo po ay tumutugon kapag tayo ay tinawag na maglingkod. Friends, we must be ready to answer when Yahweh calls us to serve. Can everyone say hallelujah? Ganito po ang ginawa ni Simon of Cyrene na ating pong nabasa sa ating pong opening Bible passage kanina. When he was called, siya po ay sumunod. Tinulungan niya po, mga kapatid, ang ating Messiah Yeshua. Tama po ba? Nung siya po ay tinawag, mga kapatid, mga kaibigan, noong mga sundalo, upang tulungan si Yeshua, he responded. Immediately responded. Tanong ko, mga kapatid, sino-sino po dito ang nakakaalala o nakakakilala kay Simon of Cyrene? Taas ng kamay. Sa mga nanonood po, kakilala po ba ninyo o nakikilala o natatandaan nyo po ba itong si Simon? Siya po yung, he was the man who helped Yeshua carry the stake nung hindi na po kayang buhatin ni Yeshua yung tulos. Dahil po sa pagod at sa sakit na kanya pong nararanasan sa kamay ng mga Romanong sundalo. I know that some of us, natatandaan pa natin itong si Simon. However, dahil nga sa very brief or short lang yung itong pangyayaring ito ay wala tayong gaanong nalalaman tungkol sa kanya. Some of the informations na bababasa po natin sa Bible ay he was from Cyrene. Ang lugar na ito, mga kapatid, ay matatagpuan natin doon sa northern coast of Africa at sa ating present day ay ang Cyrene po, mga kapatid, ay ang bansang Libya. So dito po galing si Simon o si Simon. Marahil, mga kapatid, bilang isang Hudyo, ay itong si Simon o si Simon ay dumalo ng Passover at dadalo siya ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Kaya po siya nandoon sa Jerusalem noong mga panahong nandoon po si Yeshua Messiah. And look at this, my friends. He was only minding his own affairs noong araw na iyon. Perhaps, mga kapatid, he was just getting ready for the Feast of Unleavened Bread when he saw yung kaguluhan nung nakita niya yung mga tao ay nagkukumpulan at sila'y nagsisigawan. Alam naman po natin, mga kapatid, na as being human, as human beings, we know na gusto nating malaman kung ano ang nangyayari. Tama po ba? So Simon went and looked at kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao at dito po niya nakita si Yeshua na pinapalo sa ulo at binubuhat niya yung malaking tulos or yung malaking kahoy. Friends, reading the Bible, wala po tayong makikita or wala po tayong nakitang indication na ito pong si Simon ay kilala niya ang ating Messiah Yeshua personally. Hindi po niya kakilala ang ating Messiah Yeshua nung panahon na yon or noong oras na iyon. Wala pong nakasulat na or wala tayong mababasa na magkakilala itong si Simon at ang ating Messiah Yeshua, itong si Simon of Cyrene at ang ating Messiah. I think, my friends, this was the first interaction between him and our Messiah. Baka ang akala lamang ni Simon ay isang regular na person lamang ito at isa sa mga taong pinaparusahan ng mga sundalo na nakagawa ng kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, that's why when he was instructed to carry the stake, meron siyang konting hesitation na buhatin yung tulos. Basahin natin, Mark chapter 15, verse 21. Basahin natin sa Tagalog. Ang sabi, nasa lubong nila sa daan ng isang lalaking galing sa bukid.
si Simon na taga Cyrene na ama ni na Alejandro at Rufus. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang tuwid na tulos na gagamitin para kay Yeshua. Ano po ang sabi mga kapatid? Pinilit nilang ipapasan. Kung kilala po ni Simon or ni Simon itong si Yeshua Messiah personally, hindi na kailangang pilitin pa na ipabuhat yung tulos sa kanya. Tama po ba? Kasi kung personally ay kakilala niya itong si Yeshua Messiah, agad-agad niya itong tutulungan. However, kahit na may hesitation itong si Simon na buhatin yung tulos, kahit na hindi niya kilala si Yeshua that time, he immediately responded to the call. Simon does not have any idea kung sino po yung kanyang tinutulungan. Wala siyang idea, mga kapatid. Wala siyang kaalam-alam na ang tinutulungan pala niya ay ang ating Messiah Yeshua. Unknowingly, he was already participating in the suffering of our Messiah Yeshua by carrying the stake. Tama po ba? Simon had a direct physical involvement in the suffering of Yeshua unknowingly. Hindi niya alam, mga kapatid, na ang kanyang tinutulungan pala ay ang anak ng ating Amang Yahweh. And despite of his initial hesitation, anong ginawa niya? He responded when he was called. He responded, he answered when he was called. And he assisted to help our Messiah Yeshua. Ano po ang pinapakita sa atin dito, mga kapatid, mga kaibigan? Anong aral po, mga kapatid, ang ipinapakita sa atin dito ng ating Amang Yahweh? Friends, we must be ready to help. We must be ready to help, especially sa mga gawain ng ating Amang Yahweh. Alam naman po natin kung minsan may mga hesitation ng tao. Meron po mga hesitation sa pagtulong, pero dapat, kailangan, mga kapatid, ready pa rin tayong mag-extend ng ating compassion, ng ating kindness to assist those who are really in need. Yung talagang nangangailangan ng tulong. Ano po ang sabi sa Romans chapter 12, verse 13? Basahin po natin yan. Share with Yahweh's people who are in need. Ano po ang pagkakasabi? Share with Yahweh's people who are in need. Practice hospitality. Can everyone say hallelujah? Practice hospitality. Hospitality means we must demonstrate kindness. Hospitality means we must demonstrate our generosity towards other people. Alam niyo, mga kapatid, you never know na yung tinutulungan pala ninyo, yung mga tinutulungan pala natin, ay mga anghel na pala ng ating Amang Yahweh. Nasa Bible yan, mga kapatid. That's why we must always continue to show kindness. You must always continue to show generosity palagi, all the time, sa mga taong nangangailangan. Dahil hindi po natin alam na baka mga anghel na pala yung ating tinutulungan. Ano po ang sabi sa Hebrews chapter 13, verse 2? Basahin po natin yan. Do not forget to show hospitality to strangers. For by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Simon of Cyrene does not even know our Yeshua Messiah. However, he was ready to assist when he was asked to carry the stake, and he immediately respond doon po sa pagtawag sa kanya. Tama po ba, mga kapatid? This was an unexpected encounter. Unexpected encounter. Simon did not anticipate being involved.
Hindi niya akalaing masasama siya sa pagbubuhat ng tulos. However, mga kapatid, yung kanyang ginawa, yung kanyang pag-respond, yung kanyang pagtulong sa ating Messiah Yeshua has a very important lessons para sa ating lahat na mga anak ng ating Amang Yahweh. May aral. Tandaan po natin, mga kapatid, lahat ng nangyayari sa ating buhay hindi po coincidence. It was not an accident, my friends. It wasn't a chance na si Simon po ay nandoon sa oras at sa lugar na iyon nung kailangan siya ng ating Messiah Yeshua. Simon of Cyrene was just in time when Yeshua was having difficulty carrying the stake. Sa dinabi-daming mga tao na nakapaligid sa ating Messiah Yeshua, nung oras na iyon, ang napili pa ng mga Roman soldiers na kunin upang tulungan ang ating Messiah Yeshua ay si Simon. Tama po ba? He was chosen to help and carry the stake. And some people will say, malas lang ni Simon dahil siya yung napili. Malas siya dahil siya yung nakuha ng mga Roman soldiers. However, my friends, tandaan po natin, kung babasahin natin at pag-aaralan natin yung nangyari kay Simon, it was a holy appointment. It was a divine appointment from Almighty Father Yahweh. Can everyone say hallelujah? The encounter between Simon and Yeshua was part of Yahweh's plan. It wasn't an accident. It was not only a chance kung bakit si Simon ay nandoon sa oras na iyon, sa lugar na iyon, at sa dinabi-dabi pa mga tao na nakapaligid sa ating Messiah Yeshua, siya pa yung napili. May plano po. May plano ang ating Amang Yahweh para sa Kanya. There is reason bakit siya ang napili. Look at this, my friends. Mas malaki pa ang kanyang layunin kaysa sa pagbubuhat niya ng tulos. Let me say that again. Mas malaki pa ang kanyang layunin kaysa sa pagbubuhat niya ng tulos. At malalaman po natin later on, mga kapatid, yung anong malaking plano ng ating Amang Yahweh para kay Simon of Cyrene. So tandaan po natin, mga kapatid, mga kaibigan, ng lahat ng bagay na nangyayari at dumadaan sa ating pong buhay, meron pong kadahilanan. Kasama ito, mga kapatid, sa plano ng ating Amang Yahweh. Ano po ang sabi sa Proverbs, mga kapatid? Proverbs 16 verse 4, Yahweh has made everything for its purpose, even the wicked for the day of trouble. Can everyone say hallelujah? Katulad na nangyari kay Simon, may kadahilanan. May reason kung bakit nandoon siya. Even it was only a brief interaction niya kay Yeshua, his response made a lasting impact sa mga tao, especially sa buhay ni Simon at sa buhay ng kanyang buong pamilya. Friends, sa ating pong buhay, we often experience some unforeseen or unplanned events. And many times, my friends, hindi po natin naiintindihan. Many times, hindi po natin nape-perceive kung bakit nangyayari ang mga ito sa ating pong buhay. Tama po ba? However, we must always remember that our Almighty Father Yahweh is always in control. He has a perfect
purposeful plan for every situation that unfolds in our lives. Can everyone say hallelujah? Meron po siyang plano. Many times, mga kapatid, mga kaibigan, the situations that occur in our lives are meant to teach us, to correct us, and refine us to better our lives and the lives of the people around us. Most of the time, mga kapatid, ang nangyayari na mga sitwasyon sa ating buhay ay nangyayari ito para maitama ang ating kaisipan. Mabago ang ating mga pag-uugali. Or sometimes, nangyayari ang mga ito para ipakita ng ating Amang Yahweh kung ano ang dapat nating maging priority sa ating pong buhay. There's a reason or reasons kaya nangyayari ang mga ito. Romans chapter 8 verse 28, ang sabi ganyan, we know that all things work together for good. For those who love Yahweh, for those who are called according to His purpose. May kadahilanan, mga kapatid, kung bakit na-experience natin ang mga sitwasyong ito. We just need to ask Almighty Father Yahweh to open our hearts, to open our minds, para makita natin kung ano ang Kanyang ipinagagawa. Para makita natin, mga kapatid, kung ano ang mga lessons na dapat nating matutunan sa ating buhay. However, my friends, many times, kaysa mag-seek sa ating Amang Yahweh ng guidance sa mga tao para mabuksan ang kanilang mga puso at isipan, ano ang kanilang ginagawa? They blame other people sa sitwasyon na kanilang nararanasan. Maraming mga tao, mga kapatid, ang madaling magturo. Maraming mga tao, mga kapatid, ang madaling manisi ng ibang tao dahil sa nangyayari sa kanilang mga buhay. Ang hindi po nila nakikita, mga kapatid, ay baka merong ipinapabago sa kanila ang ating Amang Yahweh. Ito man ay sa kanilang ugali, o sa kanilang pamumuhay. So let me ask everyone right now, my friends, meron po bang sitwasyon na nangyayari sa inyong buhay ngayon na hindi nyo po inaakalang mangyayari? Are you experiencing some unexpected situations that tells you to evaluate your life? Meron po ba? Perhaps our Almighty Father Yahweh is trying to tell you to do something. He was just waiting for you to respond to Him and change your ways according to His will. Tama po ba? Hinihintay niya lang kayo na sumagot. Nasa atin po, mga kapatid, kung tayo po ay tatalima. Nasa atin, mga kapatid, kung tayo po ay susunod sa Kanya, katulad ni Simon. Nasa atin kung tayo po ay magre-respond sa Kanyang sinasabi. When Simon was called unexpectedly, despite of his initial hesitation, anong ginawa niya? Simon responded immediately and served. Take note of that, mga kapatid. And served. Maraming mga tao ngayon, kaysa mag-serve, they will make up excuses. They will make up excuses. They will say, busy pa ako. Wala pa akong oras. Hindi pa ako ready mag-commit. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Friends, if we make this kind of excuses para hindi lamang makatupad sa mga tungkulin ng ating Amang Yahweh, then we are missing our opportunity na mapabilang sa mga taong pipiliin ng ating Amang Yahweh at ng ating Messiah Yeshua. Ito ngang si Simon, mga kapatid. Look at this, my friends. Itong si Simon o Simon of Cyrene, he was just minding his own personal affairs.
when he was called. Wala siyang kaalam-alam, mga kapatid, mga kaibigan, na makakasama pala siya doon sa pagbuhat ng tulos. Tama po ba? However, hindi po naging hadlang ang mga personal na gawain niya para hindi niya tulungan ang ating Messiah Yeshua. Hindi po naging hadlang yun. Hindi po natin nabasa na sinabi ni Simon na may gagawin pa pala ako. Hindi ko matutulungan yung taong yan kasi meron ako pupuntahan. Hindi ko matutulungan yung taong yan na hindi ko mabubuhat yung tulos na yan dahil meron akong gagawin. Hindi ko kayang buhatin yung tulos niyan, masyadong mabigat. Hindi po natin nabasa yan, mga kapatid. When Simon was asked to carry the stake, Simon immediately embraced the call. His act of shouldering the burden alongside Yahshua Messiah was a powerful lesson for us to be ready to commit and serve when we are called. Tama po ba? Yung ginawa po ni Simon ay nagpapakita sa atin ngayon na dapat na maging active po tayo sa ating pong pag-participate sa mga gawain para sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua. Dapat mas maging active pa tayong i-embrace sa ating buhay yung purpose na ibibigay ng ating Amang Yahweh sa ating buhay. Dapat maging active pa tayo, mga kapatid, mga kaibigan, to pursue and seek Almighty Father Yahweh na magkaroon po tayo ng spiritual na relasyon sa Kanya. Tandaan po natin, mga kapatid, mga kaibigan, we cannot live our lives focusing only sa mga material na mga bagay. Huwag po tayong mabuhay araw-araw, mga kapatid, na ang ating nasa isip lamang ay yung mga physical na mga pangangailangan lamang natin. Huwag nating i-focus, mga kapatid, ang ating buong buhay. Ang ating buong kalakasan sa mga panglupang pangangailangan lamang. We must always focus and prioritize our lives on eternal values. Most especially yung pagsik natin sa ating Amang Yahweh, His kingdom. Tama po ba? Ano po ang sabi sa Colossians chapter 3, verse 2? Ang sabi, set your mind on the things that are above, not on the things that are on the earth. Friends, let's strive every day to focus on what really matters. At ito yung ating spiritual na relationship sa ating pong Amang Yahweh. Huwag po nating ubusin lamang ang ating oras. Huwag po nating ubusin lamang ang ating mga panahon sa mga personal na mga bagay o sa mga personal na kagustuhan lamang natin. We must make a conscious effort to think about values, purpose, and living in a way that aligns with the word of Almighty Father Yahweh. Tama po ba? Friends, I've read a statement before. Ang sabi, you can only, ito yung nabasa ko sabi, you only live once, so enjoy. Nabasa ko po yan. Sabi, you only live once, so enjoy. Alam niyo, mga kapatid, biblically speaking, this is a wrong statement. Maling statement po ito, mga kapatid. Because in the Bible is always teaching us that there will be life after death. May buhay pagkatapos nitong buhay natin ngayon. Tandaan natin yung mga kapatid, meron pong buhay pagkatapos nitong buhay natin ngayon. Yan ang katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan, na meron pong buhay pagkatapos nito. Because there is a resurrection after death. Mayroon pong
muling pagkabuhay. Ganito po ang nakasulat sa John chapter 5, verse 28 to 29, at babasahin po natin ito sa Tagalog. Ang sabi, huwag kayong magtaka tungkol dito. Dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita. At babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. At ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. Nakita niyo mga kapatid? Ano po ang sabi? Mabubuhay muli ang mga namatay. However, mga kapatid, kapag nabuhay muli ang mga taong namatay, mayroong mangyayari sa kanila. Ano po ang mangyayari sa mga taong itong nabuhay muli? Ang sabi mga kapatid, yung gumawa daw ng mabuti, tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ano po? Yung mga taong gumawa ng kabutihan sa kanilang buhay, tatanggap daw ng buhay na walang hanggan. At yung mga gumawa ng kasamaan, ano mangyayari po sa kanila? Ang sabi sa Biblia, sila po ay paparusahan. So napakaliwanag. Very clear, my friends, na may buhay pagkatapos ng buhay nating ito. Kaya hindi po tama yung sinasabi na minsan ka lang mabuhay, kaya magpakasaya ka na. Kasi maraming mga taong ganito ang ginagawa. Ang focus nila, magpakasaya sa buhay. Ang kanilang focus, my friends, ay yung pansariling kasiyahan, pansariling satisfaction ng kanilang ginagawa. Dahil nga, ang kanilang pagkakaalam ay minsan lamang sila mabubuhay, kaya't lulubos-lubusin na nila. Habang buhay sila, gagawin na lang nila kung ano yung nais nilang gawin. Yan ang kanilang maling kaisipan. Alam niyo mga kapatid, I hope and pray na maliwanag po. Maliwanag po sa bawat isa kung ano ang nakasulat sa Biblia na mayroong pong darating, mayroong pang darating na pagkabuhay pagkatapos nitong buhay nating ito. At ito yung dapat nating paghandaang mabuti mga kapatid, yung ating susunod na buhay. Yun ang dapat mag-prepare tayo mga kapatid, mga kaibigan, yung susunod na buhay. And that's why ang dapat nating gawin ay alamin natin kung paano tayo mapapasama doon sa mga mapipili na tatanggap ng buhay na walang hanggan. Tama po ba? Yung paano tayo tatanggap ng kaligtasan sa ating buhay. Ang tanong mga kapatid, mga kaibigan, paano po ba tayo mapapasama sa mga maliligtas? Ang tanong mga kapatid, paano po ba tayo makakatanggap ng buhay na walang hanggan? Napakagandang katanungan. Basahin po natin sa 1 Timothy chapter 6, verse 18 to 19. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Let me ask everyone right now, my friends. Yung ating bang pagsiserve sa ating Amang Yahweh, mabuti po ba yon? Yung pagsunod po ba natin sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga salita? Mabuti po ba yon? Yung paglalaan natin, mga kapatid, ng ating mga oras, ng panahon, upang makatupad sa ating mga tungkulin, sa ating Amang Yahweh, mabuti po ba yon? Good works po ba yun, mga kapatid? Lahat po na yan, mga kapatid, mabubuting gawa yan. Di ba? Anong sabi? Maging mayaman po tayo. Saan daw? Sa material ba na bagay? Para makakuha tayo, para mapili tayo na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sinabi po ba na mag-ipon tayo
na maglaan tayo ng mga material na bagay. Ang sabi mga kapatid, maging mayaman po tayo. Saan? Sa paggawa ng mabuti. Lalo na sa ating pong paglilingkod sa ating Amang Yahweh. Can everyone say hallelujah? Ito yung kailangan nating ipunin, mga kapatid. Ito yung dapat nating ginagawa ngayong buhay pa lang tayo. Yung mag-ipon tayo ng kabutihan. Yung gumawa tayo ng kabutihan para sa ating Amang Yahweh. Yan yung dapat maging priority natin sa ating buhay, yung makapaglingkod. Hindi yung ibang tao, hindi yung trabaho, hindi yung negosyo, hindi yung pag-aaral, lalo na hindi yung mga material na bagay ang iniipon natin. Dahil yung mga kapatid, mga kaibigan, hindi magbibigay sa atin yun ng eternal life. Ang sabing ganyan, mag-ipon tayo, maging mayaman tayo saan? Sa paggawa ng mabuti. Lalo na sa paglilingkod natin sa ating Amang Yahweh. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi ko po sinasabi na huwag na tayong magtrabaho, ha? Hindi ko po sinasabi, mga kapatid, na huwag na tayong huwag na tayong mangarap sa buhay. Hindi ko po sinasabi, mga kapatid, na hindi mahalaga ang pag-aaral. Mahalaga yan, mga kapatid. Kailangan natin yan sa ating buhay. Subalit ang pinakamahalaga sa lahat na dapat nating ginagawa ay yung ating paglilingkod sa ating Amang Yahweh. Ang pinakamahalaga sa lahat, mga kapatid, ay gumagawa tayo para sa ating Amang Yahweh. Para makasama tayo sa mga taong maliligtas. Tama po ba? We must be ready. Katulad po ni Simon of Cyrene. We must respond when Almighty Father Yahweh asks us to fulfill our commitment and be ready to embrace our duty as His children. Can everyone say hallelujah? Sinabi natin kanina, mga kapatid, may purpose. May kadahilanan kung bakit sa dinami-daming mga tao na nakapaligid kay Yeshua, nang binubuhat niya yung tulos, bakit ito pang si Simon ang napili para tumulong sa kanya? Tignan natin ngayon, mga kapatid, kung ano yung purpose, ano yung kadahilanan ng ating Amang Yahweh kay Simon, kung bakit siya ang ipinili. Kung ano yung purpose ni Simon. Ang purpose lamang ba niya yung buhatin, yung tulos para kay Yeshua? Let's see, mga kapatid, basahin po natin muli yung nakasulat dun sa last part ng ating opening Bible passage. Basahin natin. Mark 15 verse 21. Basahin po natin. Ang sabi, nakasalubong nila sa daan ng isang lalaking galing sa bukid. Si Simon na taga Cyrene na ama ni na Alejandro at Rufus. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang tuwid na tulos na gagamitin para kay Yeshua. Remember this, my friends. Remember this. The Bible includes names. The Bible includes names with purpose. And if a name is mentioned, look at this. If a name is mentioned, it holds significance. May kahalagahan po ang pangalan na ito. Kaya nga naisulat. Kaya nga naisama sa Biblia. Tama po ba? So ano po ang sabi doon sa Mark 15 verse 21? Si Simon na taga Cyrene, na ama ni na Alejandro at Rufus. Sino po yung mga anak ni Simon, mga kapatid? Sino po? Si Alejandro at saka sino? Si Rufus. So, ano po, mga kapatid, ang naging mahalagang parte ng mga anak ni Simon sa gawain ng ating Amang Yahweh at ng ating Messiah Yeshua? Meron po ba? Ganito po ang sabi sa Acts chapter 11 verse 20. Acts chapter 11 verse 20. Pero ang ibang mananampalataya na taga Cyprus at taga Cyrene ay pumunta sa Antioch at nagpahayag ng magandang balita tungkol kay Yeshua Mesiyas, maging sa mga hindi Hudyo.
Taga-saan yung mga nagpahayag ng magandang balita, mga kapatid, tungkol kay Yeshua Messiah? Mga taga Cyprus. At taga-saan daw? Cyrene. Sabihin ko nga ulit, mga kapatid. Let's say that again. Taga-saan daw, mga kapatid, yung mga nagpahayag ng magandang balita tungkol kay Yeshua Messiah? Taga Cyprus at Cyrene. Taga-saan po si Simon, mga kapatid? O taga-saan po si Simon? Siya po ay taga Cyrene. And this happened after Yeshua ascended to heaven. Yung pangyayaring ito na nagpahayag sila ng mabubuting balita. And many biblical scholars believe that this man of Cyrene who preached the good news to the Greeks were Alejandro and Rufus. The family, look at this, my friends. The family of Simon became believers pagkatapos niyang tulungan si Yeshua, Messiah. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Another Bible verse na magpapatunay, mga kapatid, na naging mananampalataya ang pamilya ni Simon of Cyrene after natulungan niya si Yeshua na buhatin yung tulos, ay mababasa natin dun sa Romans chapter 16, verse 13. Ang sabi, kumusta rin kay Rufus na isang mahusay na lingkod ni Yahweh? Kumusta rin sa kanyang ina na para ko ring ina? Look at this, my friends. Kahit ni si Apostol Pablo, tilala itong si Rufus na isang, ano sabi niya? Isang mahusay na lingkod ng ating Amang Yahweh. Sino po si Rufus, mga kapatid? Isa siya doon sa mga anak ni Simon. Kahit nga yung ina ni Rufus, yung asawa po ni Simon, kilala po ni Apostol Pablo. Ano nga sabi niya kanina? Para niya daw ina na rin itong mother po ni Rufus. Kaya't hindi po coincidence, my friends, ang nangyari kay Simon na tumulong sa pagbuhat ng tulos ni Yeshua Messiah. Dahil naging daan po ang pagbuhat niya ng tulos para makilala niya si Yeshua at maging mananampalataya siya at ang kanyang buong pamilya. Can everyone say hallelujah? At hindi lamang, take note mga kapatid, hindi lamang sila naging mananampalataya. Dahil yung kanyang mga anak ay naging daan para maihayag ang mabubuting salita ng ating Amang Yahweh sa mga Griego doon sa kanilang lugar, doon sa Cyrene. Masasabi po ba nating may purpose? May plano ang ating Amang Yahweh? Meron. Kanina, hindi po natin nalalaman na ganito pala yung mangyayari sa buhay ni Simon. Tama po ba? Hindi natin alam na magiging instrumento pala ang kanyang buong pamilya sa pagpapahayag ng katotohanan sa ibang mga tao. That's why it's very important, my friends, to embrace our calling, lalo na ang calling natin na maglingkod sa ating Amang Yahweh. When we are called, mga kapatid, to serve our Almighty Father Yahweh, let us make sure that we are ready to answer our calling. Dahil mayroon pong itong purpose, mayroon pong plano ang ating Amang Yahweh. Kaya po tayo ay kanyang tinawag. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. As our closing passage, mga kapatid, basahin po natin ang Ephesians chapter 2. At babasahin po natin ang verse 10. Ganito po ang pagkakasabi, Yahweh has made us what we are in Yeshua Messiah. Yahweh made us new people so that we would spend our lives, take note of that, mga kapatid. Ang sabi, so that we would spend our lives doing the good things He had already planned for us to do. Can everyone say hallelujah? Hallelujah. Friends, as we conclude our message today, I hope and pray na marami po tayong napag-aralang lessons sa buhay ni Simon of Cyrene, especially our willingness
to serve when Yahweh calls us to fulfill our duties bilang kanyang mga anak. Tandaan po natin na mayroong purpose, kaya tayo po ay tinatawag. Kailangan ihanda po natin ang ating mga sarili sa paggawa natin ng mga mabubuting bagay na inihanda niya para gawin po natin para sa Kanya. Hallelujah! Friends, I hope and pray na marami po tayong natutunan sa aral na ating po pinag-usapan ngayon. Friends, sumain nyo nawa ang kapayapaan, ang pag-ibig at pananampalataya na nagmumula sa ating Amang Yahweh at sa ating Messiah Yeshua. Pagpalain nawa ng ating Messiah Yeshua ang lahat ng nagmamahal sa Kanya ng tapat. Hallelujah! Tumayo po tayong lahat at tayo po'y manalangin. Heavenly Father Yahweh, Father Yahweh, we come before your presence in humility and gratitude. Father Yahweh, we thank you for the opportunity to hear your words. May these words be planted in our hearts and in our minds. Father Yahweh, we thank you for your unwavering love, for your faithfulness towards us. Help us, Father Yahweh, to be ready to serve even in unexpected moments. Help us, Father Yahweh, to live out these spiritual lessons in our daily lives. Help us be ready to extend our help to people who need to see your love and your amazing grace. Father Yahweh, once again, we thank you and we bring back all the glory and praise to your wonderful and powerful name. And we ask all these things through the name of your Son, our Savior, Yahshua Messiah. Hallelujah. Everyone say hallelujah. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Amang Yahweh. Taas natin ating mga kamay. Yevereka ka Yahweh biyish bereka, Yair Yahweh panabileka vikunika, Yesa Yahweh panabileka, Besem leka shalom. May Yahweh bless you and keep you. May Yahweh make shine His face on you and be gracious to you. May Yahweh lift up His face unto you and give you peace. May Almighty Father Yahweh bless us all. Hallelujah.